Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po, good morning, good afternoon na pala, no? So, ngayon mga Airsoft, mabilisan lang. Review and unbox tayo ng unit ng ating Airsoft, no? So, ang ating Airsoft, Sir Erwin Dizon of Butuan City. Okay, si Sir Erwin Dizon ay naghahanap ng, actually ganito, no? Bumili siya dati ng high kappa. Hindi sa atin, hindi sa amin. So, yung unit niya nagkandalasog-lasog, no? Kasi hindi siya ginaid nung bindilan niya na yung unit pala niya hindi pwede sa different types of gas. Okay, hindi siya pwede sa 12 kg, sa 14 kg at saka sa CO2. Okay, so dahil nga nangyari yung ganon, nagkandalasog-lasog, yung unit niya nagkandahiwa-hiwala yung parts, no? Lagi ko sinasabi sa inyo mga ka-Airsoft na yung unit ninyo, alamin ninyo, number one, kung compatible ba sa lahat ng klase ng gas. Okay? Isang advantage kasi sa pistol nyo kung capable siya sa lahat ng klase ng gas. Bakit? Unang-una ganito pag 12 kg ang ginamit nyo, sakto lang yung lakas niya. Yung lakas talaga na kahit papano pwede na masasabi, di ba? Ngayon, pag ginamitan mo na kasi ng 14 kg, diyan na pumapasok yung diin, yung diin ng lakas, no? So, talagang mas malakas ang 12 kg na green, mas malakas ang 14 kg na green gas kumpara mo dun sa 12 kg. Okay? Ngayon, 12 kg 14 kg at saka yung CO2. Okay? Pinakamalakas na gas na gagamitin ninyo sa inyong pistol ay ang CO2. Dahil yung CO2 is normally ginagamit kasi ang mga CO2 sa mga air gun. Okay? Ngayon, hindi lahat ng pistol is compatible with 12 kg, 14 kg and CO2. Bihira lang yung mga pistol na yan. Mostly kung tawagin yung mga premium unit. Okay? Using ganito, no? Pag yung unit ninyo capable of 12 kg, capable of CO2, most probably capable yan ng 12 kg and 14 kg. Okay? Yun, no? Meron namang mga unit na compatible with 12 kg and 14 kg only. Hindi pwedeng mag CO2. At meron ding mga unit na pang 12 kg lang talaga. Okay? Halimbawa, yung unit nyo is mga China made. Wag na ninyong gagamitan ng 14 kg at ng CO2. Wag nyo nang pilitin, wag nyo nang asamin na gamitan ng CO2 kasi masasayang lang yung unit ninyo. Okay? Ano ba yan? Halimbawa, mga double bell, ENC, huwag nyo na pong gagamitan. Hayaan nyo na lang na ganun yung lakas niya. Tandaan nyo, pag yung unit ninyo, China, huwag nyo nang asamin na palakasin pa. No? Ibigay nyo na sa kanya yung lakas na yun. Kasi, tandaan nyo, pag China yung unit nyo, sisirain nyo lang siya pag palalakasin nyo. Another one is the WE. Okay. Okay naman ang WE kung talagang gagamitan mo lang siya ng 12 kg. Hindi ko na sinasuggest na pangarapin mo pa na gamitan ng 14 kg ang WE kasi sayang yung unit. Ako yung nanghihinayang no. Kasi nowadays nagkaroon kasi ng tapatin ko na kayo nagkaroon ng shortage sa green gas nung mga nakaraan. So, dahil nagkaroon ng shortage sa green gas, mostly ang green gas na binibili is number 12 kg. Yung mga tao nag-attempt gumamit ng 14 kg. Okay? I will before kong i-live to, I will show you ang unit na lukas akin yung John Wick na ginamitan ng 14 kg na nagkanda lasog-lasog na nagkanda sira-sira. Okay? Yan, di ba? Ayan. Okay mga Airsoft, this is a 4-year-old unit. Okay? Ginamitan po ito ng 14 kg. Well, in fact, dinikitan na pa ng mighty band. Humihiwalay na po mismo itong mismong barrel niya.
sayang na sayang tong unit na to. This is a Combat Master unit. Ayan o. This is a Combat Master unit. Nanghihinayang ako dun sa kinahinatnan nitong unit na to. Nagkanda wala-wala na yung parts, ang daming parts na kailangang ilagay, ang daming parts na nawawala sa kanya, no? Nagkanda lasob-lasob to kasi ginamitan ng 14 kg. Okay? So, ganito kasi yan mga ka-airsoft, no? Kung paano, pag wala na ako sa inyong tabi, sa inyong harapan, wala na ako para i-guide kayo, kung paano ninyo gagamitin yung unit, labas na ako doon, no? Kumbaga, hindi ko na kayo kontrolado eh, 'di ba? Kung lagi tayong magkasama, lagi kitang papaalalahanan. Oh, lagyan mo ng silicone oil. Oh, pan 12 kg lang 'yan, 'di ba? Pero dahil hindi naman tayo lagi magkasama, hindi naman tayo lagi nagkikita, hindi naman tayo laging 'di ba, nagkakabalitaan, hindi ko kayo may monitor, sabi nga, di ba? Ngayon, kaya ako ginagawa tong vlog na to para maipaalam sa inyo kung ano lang dapat yung gawin dun sa unit ninyo. Since itong unit ninyo itong unit na to is ginamitan ng 14 kg at hindi ginamitan ng silicone oil, nagkanda lasog-lasog to mga airsoft, no? Ngayon, yung may-ari nito medyo nadidismaya. Kasi unang-una, ina-expect niya lifetime warranty. Pero syempre, sabi ko nga, ang nasasakop ng lifetime warranty natin is yung unit na ginamit ng tama. Halimbawa, lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, mag-silicone oil tayo, huwag kakalimutan mag-silicone oil. Hindi ka nagsi-silicone oil. So, definitely, yung unit mo, ma-advance yung pagkasira. Ma-advance yung wear and tear. Yung pagkaupod, pagkagasgas, ma-advance. Yung pagkakalik ng magazine mo, pagkakasira ng mga o-ring mo, ma-advance yun, no? Himbis na yung unit mo, tatagal ng 6 na taon, ng 7 taon, ng 10 taon na walang problema, yung unit mo, baka 1 taon pa lang, for disposal na. Okay? Yun. Ngayon, hindi ko pwedeng sagutin ng lifetime warranty yung unit na hindi ginamit ng tama. Okay? Ang bilin ko, yung unit mo compatible only with 12 kg. Ito yon. Ngayon, ginamitan ng 14 kg. Ginamitan ng gas na hindi naman compatible sa kanya. Hindi ko masasagot ang lifetime warranty nun. Okay? Halimbawa, ito si Ford, or si Mitsubishi, or si Toyota, o kaya wag na tayong lumayo, sa motor na lang tayo. Halimbawa, si NMAX. Sige. Ang NMAX, sa totoo lang, ang nire-recommend na gasolina na ilagay mo sa NMAX, hindi premium. Hindi yung special. Actually, ang mga scooter, ang mga lumalabas na motor sa atin ngayon, ang pinakakailangan lang na gasolina, na fuel, is unleaded. Okay? 93% octane. Yan lang dapat. Makulit ka. Nilalagyan mo nung pinaka-special, yung 98% na octane. Okay? Or the premium, the 95% octane. Makulit ka di ba? Ang sabi ni Yamaha, lalagyan mo lang ng unleaded gasoline. Makulit ka, matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig, nilalagyan mo siya ng 98% octane. Ngayon, yung unit mo tatakbo, aandar siya, pero matinding mag-init. Yung wear and tear ng mga piston mo, ng mga panggilid mo, is mabilis ang wear and tear. Mabilis ang pagkasira. Kasi, mas mataas ang octane, mas madaling masunog, mas matinding mag-init ang iyong makina. Okay? Yan, ganyan yan. Ang gumagamit lang naman yun ng mga high octane sa motor is yung mga kumakarera. Okay? Yung mga naglo-long ride. Okay? Bakit? Kasi during the long ride, diretso ang biyahe mo. Yung hangin, sapul na sapul yung makina mo. Diba? Tapos, mas magiging matipid ka pa sa gasolina kung high octane ang karga mo,
during the long ride. Hindi pwedeng pang high octane ng karga mo, pero ang biyahe mo dyan lang sa palengke, dyan lang sa iskinita, dyan lang sa tropa mo. Hindi pwede yun. Mabilis mag-iinit yung makina mo, sa pag-iinit ng makina mo, yung wear and tear ng mga pyesa ng motor mo, kaakibat na yon. Ganon din sa unit natin. Sinabi sa'yo 12 kg lang, okay. Pwede kang gumamit ng 14, kaya lang, binibilisan mong masira yung unit mo. Okay? Kaya ako, nasabi ko sa inyo mga Carsoft, makinig po kayo. Tandaan nyo, dito sa Big Man, walang bagay na hindi tayo, na sasabihin tayong hindi totoo. Okay? Lahat na sasabihin natin, yung ikakabuti ng unit mo. Ngayon, pag hindi ka sumunod, sayang yung unit. Okay? Sayang, nasira siya dahil sa maling green gas. Yes, oo. Nakakapanginayang, no? Kasi yung iba, pangarap na bumili ng airsoft. 'Di ba? Ang daming taong nangangarap na bumili ng airsoft na hindi makabili. Pero yung ibang nakabili, hindi naman nila sinusunod yung sinasabi natin. Okay? Ngayon mga airsoft, Erwin Dizon of Butuan City. Nag-request siya ng unit na compatible with 12, with 14, and CO2. Ito na po iyon, mga airsoft. This is the MK1 Elite High Kappa Edition. What is good and special about this? Compatible siya with 12 kg, compatible siya with 14 kg, at saka compatible siya with CO2. Ibig sabihin, pag ginamitan mo siya ng number 12, lakas, masarap. Pag ginamitan mo siya ng number 14, mas malakas. At pag ginamitan mo ng CO2, talagang matindi. Okay? So, itong unit na to, nirequest natin kay Airsoft. Again, compatible with different types of gas. Okay? Ngayon, syempre, full metal mula ulo hanggang baba. Naka-optic front, naka-optic bomber rear side. Naka-magwell na rin. Yung laman, yung labas niya is masasabi mong okay na, upgraded na, matindi na, di ba? Guwapo na. Okay? Lalo na matte black siya. Okay? Ngayon, yung laman loob nito, yun ang in-upgrade natin. Number 1, kasa natin, i-lock manually. Makikita nyo, yung unit, naka-fix outer barrel na. Okay? Hindi na kumakalog, hindi na yumuyugyog, hindi na umaalog. Hindi katulad ng unit na hindi naka-fix outer barrel. Ito. High Kappa na Sun Viper, ayan ha. Yan, kumakalog kasi hindi naka-fix outer barrel. Pero ito, kung mapapansin ninyo, ayan o. Wala na siyang kalog kasi naka-fix outer barrel na. Ang upgrade nito, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, half-up rubber, hammer protection pad, at saka naka-enhance into a big bore nozzle. Kung yung ganitong unit, hindi upgraded, nabili nyo sa iba, meron pong FPS to na 340 to 350 FPS. Okay? Pero dahil upgraded to, nabili ninyo dito sa Big Man. Okay, alam nyo naman na ang Big Man, ang specialty is yung pag-upgrade, pagpapalakas ng unit na proper. Okay? Marami kasing nagpapalakas ng unit na hindi proper. Pero dito sa Big Man, yung pagpapalakas ng unit natin na ginagawa natin, yun yung proper na upgrade. Okay? Yan. Ngayon, start natin ang ating review and unbox. Okay? Kunin natin ang silicone oil. Huwag magpapabaya sa oil. Kung makikita nyo, kung mapapansin niyo mga Carsoft, wala akong nilive na mapapistol man yan o rifle na hindi ko na-explain ng husto yung tamang paggamit. Especially pag pistol, lagi kong pinapakita, lagi kong pine-present sa inyo yung paggamit ng silicone oil. Okay? Number 1, lagyan natin ng silicone oil ang nozzle. Okay, lagyan natin ng silicone oil ang slide stopper. Okay, dalawa lang naman ang lalagyan mo, nozzle and slide stopper sa unit. Then, number 2, sa magazine, lalagyan natin ng silicone oil. Number 1, press the valve, ang output valve.
and then ang inlet valve. Yan lang naman, wala nang ibang lalagyan. Okay? Tapos, syempre maglalagay tayo ng 0.20 grams para maikrono natin, maipakita natin yung krono. Hatak, put your right thumb here, pump lang. Okay, ayan. Nilagyan lang natin ng ilan na 0.20 grams, tapos lagyan natin ng 0.30 grams. Bakit ganon? Bakit may 0.20, may 0.30? Kasi ang 0.20 grams, yan ang ginagamit sa pangkrono. So, ang 0.30 grams, dahil upgraded tong unit, 0.30 grams ang gagamitin natin. Pag ginamitan kasi natin ito ng 0.20 grams, pag magpa-firing tayo, dahil sa lakas ng unit, pwedeng mag-wobble. Pero dahil malakas yung unit, gamitan natin ng mabigat na bala para mas masakit, mas mahapde, at mas accurate. Okay? Hatak. 0.30 grams. Okay. Tandaan ninyo, kung ang unit ninyo, mga WWE lang, tapos hindi naman upgraded, huwag nyo gagamitan ng 0.30 grams, okay? Pero dahil kung ang unit ninyo ay mga upgraded, tulad ng pinapakita ko, pwede ninyo gamitan ng 0.30 grams. O, Lucas. Okay, mga ka-airsoft, 12 kg, ay, ayun, green gas pala. Green gas, lagyan natin ng green gas, 12 kg only, okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Okay. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, mga ka-airsoft, chrono test muna natin. Firing. 487 FPS. 483 FPS. 479 FPS, 478 FPS. Oh. Kita nyo naman, di ba? MK1 yan. Sa iba, 330, 340, 350 FPS. Pero sa atin, 489 FPS. 89 ba? Yung una? 87. Basta gano'n, 480 plus, no? So, masarap yung unit. Talaga mag-e-enjoy. 12 kg pa lang yan ginagamit natin. Pag ginamitan natin ng 14 kg, mas mataas ang FPS. Pag ginamitan natin ng CO2, mas madugo ang FPS. Okay mga ka-airsoft, firing po tayo. Mga ka-airsoft, this is the MK1 487 FPS full upgrade version of a high kappa premium edition. Firing po tayo mga ka-airsoft. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe! Nakita niyo naman yung FPS na yon. Napakahalimaw, no? Lagay pa tayong bala, i-fire pa natin, di ba? Ang benefits kasi pag yung unit upgraded, unang-una mataas ang FPS, tapos accurate, tapos matipid sa gas. Yung kasi yung specialty natin Doon sa fine tuning, pinapatipid natin siya sa gas nang hindi bumababa yung FPS. Sa trigger job, inaalis natin yung mga glitch ng unit na mahigpit, maganit, di ba? Kumakayod, kumakaskas, masyadong madiin. Inaalis natin yun, lahat yun tinotono natin, okay? Tapos sa fixed outer barrel, alam nyo naman, nalelesen yung chances na ma-disturb yung bala sa inner barrel dahil nga hindi na siya kumakalog, kaya siya accurate. And at the same time, ang bilis ng cycle ng unit natin, mabilis, pak. Di ba? Hindi tulad ng pag hindi naka-fix outer barrel, ang putok, pak. O, di ba? Ganun. Pag naka-fix outer barrel, pak. Di ba? Ang daming benefits ng unit na upgraded. Unang-una, pag unit mo upgraded, presentable.
maipagyayabang mo, maipagmamalaki mo sa tropa mo kasi yung barrel mo, putya, hindi kumakalog. Di ba? Compare sa hindi naka-fix outer barrel, kumakalog, yumayanig, sayang. Okay, pasok. Pasa. Firing again. Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ng ating Airsoft, Erwin Dizon of Butuan City. Airsoft na Erwin, mag-enjoy ka sa unit mo. Yung request mo na 12 kg, 14 kg CO2, granted. Yung request mo na taasan yung FPS, granted. Mataas na po yun, no? 480 plus para sa isang pistol. Daig pa ang mga rifle na nasa likod ko. Okay? Mga Airsoft, pag yung unit hindi na gagamitin, make sure wala lamang bala bago itabi at dapat wala lamang hangin, pasingawin. Kita nyo, ang dami pa. Diba? Okay mga Airsoft, unit na ating Airsoft, Erwin Dizon of Butuan City. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Tigman.